Good evening po mga minamahal na mga kapatid sa JCLG at sa iba't ibang mga churches. This is Pastor June Cortez from San Pablo City. Po ating JCLG Tuesday online Bible study at tayo po ay isa pang mag-aaral na malalim na bagay na salita ng Panginoon about the spiritual warfare and deliverance. At nandun po tayo sa topic na under the spiritual warfare and deliverance, doon sa topic na our spiritual weapon for warfare, ano po. At marami na tayong natalakay, about our spiritual weapons. Yung mga hindi natin iniisip, inaakala na weapon ay weapon pala. Okay, let's pray mga kapatid bago tayo pumunta sa ating topic, okay, sa ating Bible study. Heavenly Father, once again, Panginoon, narito po, O Diyos, minsan pa patuloy kang magpakahayag, patuloy kang mangusap, Panginoon, patuloy kang magsalita sa bawat isa amin through the Holy Spirit, by using your words, your Lord, your words is anointed, at sa pakinig namin ang salita, our heart will be filled with faith, our lives will be filled with your life, Lord, because there is power in your words, and your word, Lord, is full of life, full of faith. We believe and receive your words. Salamat, Panginoon, sa iyong pagбiyaya. Thank you, Holy Spirit, our teacher, at sa gabi ito ay patuloy ka magsalita sa amin. Thank you, Lord, at itihatas namin sa gabi ito ang pangalang pinakamataas, ang pangalan ng Diyos ay binigay mo sa amin. The name which is above every name, that in that name every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Okay, amen, amen. Lord, thank you for healing your people as we hear the word of God, healings, anointing, miracles will come in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen and amen. Glory to God. So, purihin ang Panginoon at pong palaging i-share, pag-amin tayo sa pang-i-share natin itong ating live video after nito, recorded ito, at i-share natin sa ating mga kaibigan, mga pastor, mga kapatid sa pananampalataya, at maging sa hindi mananampalataya, para marinig nila ang mga katotohanan na ito patungkol sa salita ng Panginoon. So, gaya sinabi ko na nandun pa rin tayo sa topic na spiritual warfare, no? And under spiritual warfare and deliverance, dumating tayo sa paksa na sa topic na our spiritual weapons, no? Our spiritual weapons for spiritual warfare. At sinasabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5 na for the weapons of our warfare are not carnal or are not of the flesh. Hindi sandatang pantao, hindi ito physical na sandata, kundi ito ay spiritual, no? But divinely powerful for the destruction of fortresses. Very powerful. The enemies will be destroyed through our spiritual weapons ito. Very powerful. Verse 5, we are destroying our arguments and all arrogance raised against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ. So kung merong arguments, idea, pangangatwiran, or even doctrines na sasalungat sa salita ng Panginoon, no? Reject those false doctrines, no? At yun ay deception mula sa mga demonyo, mula kay Satanas, at maging very firm tayo, naka-establish po tayo sa salita ng Diyos, sa siyang foundation ng ating pananampalataya. Pag wala sa salita ng Diyos, hindi natin ito tinatanggap. Kahit pa anong ganda ng teachings o doktrina, pag hindi ito supported by scriptures, hindi po natin pwedeng tanggapin. Sinabi rin po sa Ephesians chapter 6 verse 12 that the weapons of our warfare, yan yung ating 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5. Nakinote kanina. Ngayon, Ephesians chapter 6 verse 12, sabi doon, ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo. Ephesians 6:12, no? We wage war not against people, not against our brothers and sisters, not against
mankind or human beings, our warfare is against those demonic spirits. Sinabi sa Ephesians 6:12, apat na klaseng malakas na demonyo, o siguro kasama na rin dyan mga fallen angels. Yan ang hukbo ni Satanas, principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirit in high places. Iba-iba po ang mga assignment ng mga yan, no? Apat na klase mga kalaban natin yan. Whether they are demons or fallen angels, magkaiba po kasi yung demons at saka fallen angels, no? Kung ano man sila, kalaban natin niya. Hindi raw tao, ano? Madalas ang deception ng kaaway ay ang tao ang pag-awayin, ano? Yan nangyayari, ano? Nagsusugo siya ng pride sa puso ng tao, then mamaya, away na, gera na. No? Kasi pag ang puso ng tao ay puno ng pride, hindi niya makikita, nawawala yung wisdom, nawawala yung understanding, no? Kasi napuno ang puso ng pride. Okay. At kagaya ng ginawa ng Russia sa Ukraine, ano? Inatake niya ang Ukraine, pinasadahan, akala ni Putin ganun kadali. Kaso sinuplayan ng Amerika ng mga high-tech na weapons ang Ukraine. Ang Ukraine ngayon nananalo, natatalo na, ubos na yung army ni Putin. No? Nag-i-import na siya ng mga sundalo from North Korea. At binabayaran na lang niya kasi mas malaki daw ang masisave pagka yung mga sundalong imported, no? Kasi pag sundalong Russian, pag namatay, ang dami mong babayar, daming benefits na dapat ibigay mo. Hinar mo lang yung mga sundalo ng North Korea, padala naman itong North Korea, no? Naubos na ang kanilang mga sundalo, yung tumatakas na yung ibang mga Russian soldiers, kasi nga, walang katuturan yung gera na yan. Matigas ni ulo kasi ni Putin, ano? Inihimok na ni Trump na kapayapaan na lang, wag nang lalo niyang binomba yung mga civilian. Saya si Putin. Siya pa naman nananampalataya sa Diyos at kay Jesus. Yun nga, Orthodox Christian kung tawagin. No? Na yearly, meron silang tradisyon na nagbabaptize sila by immersion sa napakalamig na tubig. Mga Orthodox Christian, dalawa yan Isang Roman Catholic Church, tas yung humiwalay, napahiwalay, naging dalawa yan. Isang Orthodox Christians. No? So, mas conservative yung Orthodox Christians. Malapit sa Protestant churches. Okay. Ngayon, nataniman ni Satanas ng pride ng puso niya, ayaw pa sumuko, ayaw pa tigil ang digmaan. So, walang katuturan. Ano? So, yung mga nangyayari yan, involved yan ang mga demon spirits, at of course, Satanas, big boss ng kaguluhan. So, ganyan din yung nangyari yung sa Iran, binomba ng Amerika, talo na rin So, akala nila yung mga kaalyado nilang bansa, tutulungan sila, hindi rin. At ngayon, nakakarinig tayo ng mga posts sa TikTok, sa YouTube, kung saan na, ikaw na raw yung World War III. Sabi ko, hindi pa. Nasa introduction pa lang tayo. Nagkaroon lang ng iringan sa gera, World War III na kagad. Hindi muna, magra-rapture muna. Okay, pag wala na tayo dito sa mundo. Ayun, during doon sa panahon ng tribulation period, dyan na. Magwawakas, magkakaroon na ng World War III. Okay, habang tayo nandito sa mundo, hindi magkakaroon ng World War III. Alright, so number 1, ating spiritual weapons is the name of Jesus. No? Hindi ko na po i-expound dyan to save time. The name of Jesus, the authority and power of the name of Jesus. And number 2 weapon natin ay the Word of God, which is the sword of the Spirit. Dalawang klaseng Greek word, logos and rhema. The sword of the Spirit is the rhema word of God. Pag-aaral natin matagal yan, mahaba na pag-aaral.
Then, ang third weapon natin is the precious blood of Jesus. The blood of the Lord Jesus Christ. Ako, powerful yan. Takot ang mga demons, at si Satanas sa dugo ng Panginoong Jesus. The purge that cleanse us from all sins. And the blood of Jesus, the power of the blood of Jesus, ito po ay spiritual weapon natin, bigay sa atin ng Panginoon. At pinag-aralan natin how to use this weapon, by declaring the precious blood of Jesus, or by praying to God. Pinapaalala natin ang banal na dugo ng Panginoong Jesus. So, marami tayong pinag-aralan dyan. The precious blood of Jesus. Okay. The blood of God. Acts chapter 20 verse 28. Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Doon siya nagkatawang tao. Sabi nga doon sa Acts chapter 20 verse 28, sa mga pastor, alagaan nyo ang church ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. Si may-ari ng church, ang Diyos, na kanyang binili sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Abay, dugo pala ng Diyos yung pinambayad para ang church ay maging pag-aari ng ating Panginoon. Tayo, maging God's possession, maging children of God, mapabilang sa family of God. Ang dugo ni Jesus ang pinambayad. Ang dugo ng Diyos. Kailan nagkaroon ng dugo ang Diyos? Nung siya ay naging tao, nagkatawang tao. Yan talata, Acts chapter 20 verse 28, proof that Jesus is God. Okay? So, after the blood of Jesus, pinag-aralan natin yung iba pang spiritual weapon like the fivefold ministry gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers, yung mga calling na yan ay regalo ng Diyos sa church, regalo ng Panginoon sa buong mundo, to make disciples, to preach the gospel, to make disciples, to empower the church. The world needs the fivefold ministry gifts. Ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Para ang church ay manalo sa lahat ng battles, manalo sa lahat ng digmaan, pakikipagbaka laban kay Satanas sa kanyang hukbo, ay we need the fivefold ministry gifts. Okay, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. At walang inaalis dyan ang Panginoon, ang tao at si Satanas ang mahilig magbaklas, mag-alis. Walang scripture sa Bible na tinanggal na ang apostle at ang prophet din, tinanggal na. Abay, hindi manananggal ang Diyos. Ang manananggal si Satanas. Okay. Kahit yung aswang na manananggal, kay Satanas yan. Yun, napuputo lang katawan. Alright, so, those are the fivefold ministry gifts. Very powerful weapon ito. Marami hindi inaintindihan na ang mga callings na ito ay powerful spiritual weapon ng Diyos na binigay sa church. Another spiritual weapons na hindi natin iniisip na weapon pala is the 9 gifts of the Spirit. When you have the 9 gifts of the Spirit, nakakalamang ka sa labanan. Yes. Parang yung labanan, kumbaga sa bakit nakakalamang lagi ang Americans laban sa Russia, laban sa even laban sa China? Kasi yung quality control sa paggawa ng mga weapons ng Amerika talagang pinagbuti. Yung mga weapons ng Russia, even China, sumasablay. Minsan nga, niloloko pa ng mga gumagawa ng weapons. Kinukurap. Binubulsa yung mga pondo, yung pera na panggawa ng weapons nila. Maraming mga bomba sila, walang laman pala. At yung mga armor nila, yung mga tangke, ang daling pasabugin. Patay lahat yung nasa loob. Samantalang ang tangke ng Amerika, kahit pasabugan mo, hindi basta-basta tinatalban. Okay. Yung mga sample, So, ang digmaan, hindi yan sa Panginoon. So, lahat na nangyayari ngayon, at present time, yung mga current events ngayon, involved dyan si Satanas, ang mga demonyo. Okay. So, we're in spiritual warfare. Whether you know it or not, whether you like it or not, you are soldier of Christ. Okay, what are the 9 gifts of the Spirit? Na ito ay
bigay din ng Panginoon para sa church. No? The 9 gifts of the spirits are prophecy, speaking in other tongues, interpretation of tongues, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirits, gifts of faith, gifts of healings, and workings of miracles. Yan po ang 9 gifts of the spirit. Hinati sa tatlong division. Isa ay yung gift of utterance, no? Ang isa na may gift of revelation. Tigtatatlo yan. Ang pinakahuli ay gift of power. Okay? So, very powerful. So, after na 9 gifts of the Spirit, pinag-aralan po natin pinag-aralan din natin ang weapon na praise and worship. Ang praise and worship ay isang powerful weapon na maraming biblical example, mga supporting scriptures, na ang ating pagpupuri sa Diyos at pagsamba ay tunay na sandata at powerful, very powerful weapon to win every battle. Okay? So, hindi na tayo magpapakalayo dyan, ano? Then, pinag-aralan din natin ang ating sinasabi na defensive weapon. It's not only defensive weapon, this is also an offensive weapon. Ano yun? The armor of God, no? Nako, yung armor of God, that is the glory, the armor of light. What is that armor of light? The glory of God na nakabihis, nakalukob sa atin to protect us against all attacks of the enemies. No, hindi tumatag sa atin because we are being clothed, covered by the armor of God, which is the glory of God. Yan ang unang covering or clothing ni Adam and Eve na nawala sa kanila nung sila ay bumagsak sa kasalanan. Pero through Jesus at sa kanyang kahilingan sa Ama, John 17 verse 22, Father, yung glory na binigay mo sa akin, ibinibigay ko naman sa akin mga alagad. Kaya nagkaroon restoration of God's glory, and that glory is the armor of God covering us, protecting us, encircling us, surrounding us, covering us. Okay? Ang dami natin pinag-aralan dyan. Hindi lang defensive weapon, kundi offensive. Bakit? Kapag ka makapal yung armor mo, naku, takot na takot ang mga demonyo. Hindi ka pa lumalaban, lumalayo na sila. Kita nyo? Offensive weapon, no? Then tayo po ay nag-aaral din patungkol sa another weapon, the power of our prayers. The power of prayer na pinag-aralan natin ang 8 kinds of prayers, ano? Ano-ano 'yon? Yung different kinds of prayer, prayer of petition, prayer of praise and worship, prayer of binding and loosing, intercessory prayer, congregational prayer or itiyatag na united prayer, then prayer of agreement, then praying in tongues, no? Mahalaga sa spiritual warfare. Then, prayer for spiritual warfare, yung direct yung prayer, no? Binobomba mo yung kalaban through prayer for spiritual warfare. Yan, kumbaga sa halo-halo na dyan sa spiritual warfare prayer. Okay. So, ngayon, merong another weapon, yung weapon na patatlong ano nito, part, ano, tinalakay natin ito. Ito yung weapon na the angels of the Lord. The angels of the Lord. Teka, tingnan natin. Okay. So, ito yung another powerful weapon na binigay sa ating Panginoon. No? Ito ay mga spirit beings na sinend out ng Panginoon to help the church. No? To help the church. Ano ang ginagawa ng mga angels of the Lord na binigay sa atin ng Panginoon? Back up natin. Sumusuporta sila sa atin sa pakikipagbaka. Maraming ministry ang mga angels of God sa buhay natin, no? Yung tanong nga na ang bata, lahat ba ng mga bata ay mayroong mga angels? Of course, lahat ng pinapanganak may mga angels kagad. Kaya habang lumalaki, dumarating sila sa age of accountability, marami ang napapalayo sa Diyos. So pagka ganon, ang mga bata ay lumalayo sa Panginoon, nawawala yung mga
angels who protect them, you know, angels who can minister to their needs. You know. Pero kaya nga dapat ay magpatuloy ang mga tao na manampalataya sa Panginoon para ang mga angels ay nandyan, pinoprovide ng Panginoon. So may mga ministry ang mga angels, yung mga maraming klase ang angels tinalakay natin yan. Messenger angel, pinaniniwalaan ng maraming theologians, ang chief or leader ng messenger angels ay si Archangel Gabriel, no? At meron ding warring angels, yung mga sundalong angels nakikipagdigma. At ang chief angel dyan, pinaniniwala si Archangel Michael. At then, meron sa langit ng mga worshiping angels. Yung mga worshiping angels, sila yung nag-worship sa Panginoon. At nung unang panahon, hindi natin alam kung kailan yon, pinaniniwalaan ng ibang Bible scholars na ang head or leader ng worship sa heaven ay pinamumunuan ng dating cherub at dating archangel na walang iba kundi si Satanas, si Lucifer. Okay. Kaso nagrebelde siya sa Diyos. Masyado siyang bumilib sa sarili niya at gusto niya ay magkaroon ng sariling kingdom at maging kagaya siya ng Diyos at kinalaban niya ang Diyos na lumikha sa kanya, nawalan siya ng wisdom kahit katiting, nawala na. Okay. At kaya expert si Lucifer o si Satanas sa mga music. At diyan dumarating ang tiyatag na spiritual deception sa mga tao na ini-introduce ni Satanas ang mga satanic songs, satanic music. Okay. No, saka natin talakayin nyo. So, bukod sa messenger angels, warring angels, archangels, or worshiping angels, meron din mga seraphim, no? At cherubim, ang seraphims, 6 ang pakpak. Ang cherubim, 4 ang pakpak. Cherubim ay sila yung naka-assign sa trono ng Ama, guarding the throne of the Father. At si Lucifer, dati cherub siya. Kaya sabi nga possible, 2 title ni Lucifer Bukod sa cherub, archangel pa. From the word arche means ruler or leader, head. Okay. So, bukod sa mga angels ito, sa Genesis chapter 6 verse 4 and 5, bumaba ang mga angels of the Lord at inasawa yung mga anak na babae ng tao, kumuha sila ng kanilang mga asawa at nag-commit sila ng kasalanan sa Diyos. Sila ay nagrebelde rin sa Diyos, kagaya ng ginawa ni Satanas at ng mga 1/3 na angelic host sa heaven na humiwalay sa Panginoon. Ito, another batch na naman ito. And during the times of the prophet Enoch, ayan, mababasa sa Book of Enoch, yung detail sa Genesis chapter 6 verse 4 and 5, nasa Book of Enoch yan. They were 200 watchers. Watchers ang tawag sa mga angels na yun. Ang assignment nila ay to watch the earth, to watch the people. No? Kaso sila yung ang tawag doon, imbis na sila maging gwardiya, sila pa yung nagsamantal sumalakay. Pero na-produce ng mga offspring o anak ng mga angels sa mga anak na babae ng tao ay mga giants. At hindi lang yon, may posibilidad na gumawa sila experiment at inanakan nila ang mga animals, bestiality. Kaya ang pinanganak, ang naging mga offspring nila ay half human, half animals, mga monsters. At marami niya noong unang panahon. Nung nalipol niya sa baha ni Noe, sila yung mga naging demons or disembodied spirits. Okay? Yung mga children of the fallen angels. So ngayon, pagpatuloy po natin itong pag-aaral about the angels of God. Ano yan Bakit kino-consider weapon? Ano? Kasi katulong natin sa pakikipagbaka. Parang kagaya halimbawa ng Amerika, pinapadalhan ng mga weapons ang Ukraine. Parang ganun din sa atin, pinapadalhan tayo ng Panginoon ng mga angels to win the battles, to win the war. No? Okay. So, ano magiging ministry ng mga angels? Pasabalaan natin yung konti. They can protect us, no?
They can help us during spiritual warfare. Ano pa? They can bring the message of God to God's people. No? Ano pa? At they can also guide God's people, no? To protect them. Marami akong alam na story dyan. Okay. Bibigay silang proteksyon. At habang tinatalakay natin, mababanggit ko ibang ministry ng mga angels. Meron, speaking of protection, I think somewhere sa Mexico yata nangyari, nabasa ko, nakalimutan ko, nasa libro yon, More Than Conquerors, kay Terry Mais, no? Na may istorya do, true story na sabi doon sa book na yun, merong isang missionary na pumunta doon sa lugar niya, I think sa Mexico nangyari to. Then, dinalaw niya yung kanyang kaibigan na nagpapastor doon. Kwentuhan sila, masaya. Then, hindi nila namalayang gabi na pala. At nagpaalam itong missionary to sa kanyang kaibigan, nagpapastor doon sa church. Sabi na ko, gabi na kailangan umuwi na pala ako. Hey friend, sabi nga, delikado. Delikadong umuwi. Dito ka na matulog. Naku, baka mapahama ka. Sabi, naku, lalong delikado pag hindi ako umuwi. Tinihintay ako ng misis ko, mag-aalala yun. Na hindi ako nakabalik. Kaya, ano mo nangyari, hindi ako uuwi. Naku, kinabahan yung kanyang kaibigan. Hindi siya mapigilan. At lumabas na nga ito doon sa church building. At nandoon na, nakatambay na yung mga bandido. Yung mga bandido at yung mga masamang tao. Nandoon na sa labas. Alam nyo, nung dumaan siya, nagtabihan. Lahat nakatingin lang sa kanya. Sabi na, hindi naman pala delikado ito mga ito. Hindi naman nila ako ginagalaw. At naligtas siya doon sa mga masasamang tao na yun na hindi siya ginalaw. Sabi na, wala naman palang hindi naman pala ako gagalawin. Then, kinabukasan, doon sa kanyang paglalakad doon sa lugar na, meron palang nakakita sa kanya at sabi, hey, Pastor, where have you been? I saw you last night. And who's those two fellas na kasama mo kagabi? Sino? Sinong dalawang lalaking kasama mo? Yung dalawang cowboy. Yes. Ang itsura nila nakadamit cowboy. Meron silang baril. Nasa dalawang tabi mo, ikaw yung nasa gitna, sa dalawang tabi mo, dalawang malalaking lalaki na cowboy. Kaya nagtaka siya at naisip, the angels of the Lord. The angels of the Lord. And I tell you, yung dalawang malaking guy na yun, mukhang cowboy, naka-uniform were the angels of the Lord. Yes, to protect the man of God. Meron kaming kapatiran, dito kay Sister Maura, asawa ni Brother Nick. Dito lang sa Pablo nangyari na merong nagsubong doon sa kapatiran namin, kay Sister Maura. Naku, Aling Maura, narinig ko po doon sa nagiinuman na dayo dito. Papasukin daw, ma'am, yung gabi ang inyong bahay at itatali, at pinaplano, itatali lahat ng mga tao at papasukin para nakawin ang mga mahalagang bagay sa loob ng bahay nyo. Mag-ingat po kayo. Narinig ng tao na yun, I think kabataan niya tayo, na narinig doon sa nagiinuman. Kaya naku, kinaba sila nung gabi yun. Pinadlock ng lahat ng pinto. Gumi sila, kinaumagahan, wala nangyari. Sabi niya, totoo ba yun? Mukha hindi totoo, wala naman sumalakay, wala pa naman yung asawa niya, si Brother Nick, at nasa abroad. Puro babae sila doon, at maliliit pa yung mga anak nila. Safe naman pala kami, baka nagbibiro o hindi naman totoo yung sinabi. Pero after a week, bumalik yung kabataan niya, sabi, Aling Maura, narinig ko doon sa nagkukwento ulit. Pumunta dito yung sinasabi ko na sasalakay sa bahay nyo. Pero hindi nila tinuloy. At ang sabi, paano natin mapapasok yung bahay na? May security guard pala naman sa labas dyan. Ang laki-laki pa ng security guard. Ang laking mama, matabang mama, ang laking mama. At puro usok yung harapan ng
ng azotea ng bahay. Naninigarilyo daw. Puro daw usok. I tell you, that smoke was the glory of God. Hindi yan galing sa sigarilyo. Akala nila naninigarilyo. At malaking mama raw. Sino yung mama na yun? Wala naman silang hinahir na security guard that can protect them. Takot na takot nga sila. Pero pag hindi sila umaga, wala naman nangyari. Yung pala nagsugo ang Diyos ng angel na mukhang tao at malaking mama na nandoon sa labas ng pintuan ng bahay nila. Nakatambay lang doon at umuusok with matching glory of God. See? Angel of the Lord yun. Several years ago, natatandaan ko at ito'y madalas i-testify sa church namin. After the church service, umuwi kami ng bahay, inabot kami ng gabi, I think mga 10 o'clock na noon. Hindi kami makapasok sa bahay namin. May grills, protection para sa magnanakaw. Doon sa tinirhan namin dati dito, napakadaming magnanakaw, pinalagyan ng grills. Bukod sa grills, may pinto pa sa bahay namin. Hindi namin magbubuksan kasi naiwanan namin yung susi sa loob ng bahay. Pero nandoon yung dalawa kong anak. Natutulog yung isa sa sala, sa ibaba, yung isa na may sa itaas. Naku, yung anak kong isa, binabato na namin yung bintana, hindi pa magising. Nakatulog sa panonood ng TV. At sabi ko, naku, itong anak, sabi ko sa misis ko, ito anak natin, ito napakatulog mantika ka naman. Pag nakatulog, ang hirap gisingin. Yun yung anak ko si Zoe. Sabi ko, isa lang ang pag-asa si Janjo, yung bunso namin, natutulog sa itaas. Second floor. Sabi ko, madaling magising nyo, kailang makaakyat ako sa bubong. Paano ko aakyatin yung bubong? Ito ang height ko, ang bubong ay napakataas. Sabi ko, I need a ladder, hagdan. Sabi ko, ganito oras, this oras sa gabi, wala nang sasakyan, sarado ng mga bahay. Kanina naman ako hihiram ng ladder. Napaka-imposible. Pero kahit imposible, may kasabihan, don't limit God. Because with God, if you can believe, all things are possible to Him who believes. Nag-pray ako. Candid prayer lang. Sabi ko, Panginoon, imposible, but with you, all things are possible. Kailangan po namin ng hagdan, ladder, para makakita ako sa taas. Yes, Lord, ladder. Naku, bumilang kayo ng 5 seconds. No? 1, 2, 3, 4, 5. Paglingon ko doon sa dahil compound yun, sa labas ng gate ng compound ng bahay namin, pagtingin ko, merong dalawang maliit na lalaki na may dalang hagdan, ladder. At tumigil pa sa harapan ng compound namin, ng bahay namin. Tumingin pa sa akin. Sabi ko, yes, mga brads, kanina ko pa kayo hinihintay. Pwede ba mahiram yung hagdan nyo? Upo. Naku. Ayun, nailagay ko sa bubong, ginising ko yung anak ko, nakapasok kami sa loob, at sabi ko, mga brad, sa nga pala, sa ganitong 10 oras ng gabi, bakit eksakto? Tinanong ko na, curious ako, ba't bigla sila sumulpot Bakit eksakto na nandito kayo? Kailangan pa na hagdan. Anong ginagawa? Nagkakabit po kami sa poste ng mga posters. Kaya pala. Nung pisa sabi, nagkataon. Nung umas, teka, pinuntahan ko ulit doon sa gate, sa labas. Wala na sila. Tinignan ko yung mga poster. Wala naman nakalagay na mga poster sa mga poste. I think, hindi naman panahon ng kandidasyon. Hindi naman panahon ng eleksyon. Sabi ko, sino yun? Nawala na rin pati. Bigla. Nako. Sabi ko, nako Lord, thank you. Pinadalan mo ako ng angels. They were the angels of the Lord. Nagpanggap na Pilipino. Tagalog pa salita. See? The ministry of the angels. No? So, nagpo-provide sila sa pangangailangan. No? Nung nag-pray ako, within 5 seconds, ang bilis nandun agad, eksakto tumigil pa doon sa aming kinaroroonan. Tumigil pa ng matagal, nakatingin sa amin 2 lalaki. And I believe, hindi ordinaryong tao yon. They were angels of the Lord. Parang imposible, pero talagang with God,
yung adventure of faith natin, nagpapatunay na kung ano yung nababasa natin sa Bible, totoo talaga. At ganun din si Pastor Terry Abac, ite-testify ko na naman ito. Hindi ako nagsasabi-testify ito. Yung anak niya, muntik nang mamatay, payat na payat, may sakit, matagal may sakit. Then, nag-emergency, butot balat na lang, buhat-buhat ni Pastor Abac, wala siya sasakyan, wala siyang kotse. So, nilabas niya, taga San Juan siya. At nag-aabang ng taxi, nag-aabang jeep, walang tumigil na pampasahero sa sasakyan, kahit taxi, takot. Kasi yung buhat-buhat niya, akala mo, namatay na eh. Walang tumigil, tagal nga, mangayak-ngayak daw siya. Sa kanya naisipan, Panginoon, bigyan mo po kami ng sasakyan. Madala ko ang anak ko, kawawa naman, madala ko sa hospital. Teenager yung anak niya, pero kaya niyang buhatin. Biglang may dumating na van na puti, white van. At bumaba yung mama na mistiso, balbasarado, at ang sabi kay Pastor Abac, sinali yung anak niya, hindi nandiri. Eh yung mga tao ay magsakay, nandidiri. Akala mo, patay na. Hindi siya nandiri, hindi siya natakot. Inakap at dinala. Saan natin dadalhin? Sa pinakamalapit pong ospital. Okay, tayo na. No? Pinasok. Pagdating sa labas, emergency, dinala na sa loob, inigad sa director, naalala ni Pastor Abac, teka, magte-thank you ako doon sa mga, pag nangunyan, wala na. Tumakbo si Pastor Abac, tinignan doon sa kalsada, kung nasa yung kotse, wala ring van na puti. Hindi niya inabutan. At ang bilis na wala. Sino yun? At nung kinukwento sa akin, sabi, alam mo, Pastor Jun, tataka ko sa inyo. Sabi ko, Terry, angel of the Lord yun. Sabi ko, it's either si Jesus or angel of the Lord. Yung mamang balbasarado mistiso. Baka si Jesus yun. Or isa sa mga angel of the Lord. Teka, sabi niya, may naalala ko. May nakasulat sa white van. Ano nakasulat? Savior. Naku, sabi ko, Terry, si Jesus yun. Tinulungan ka ni Jesus. Siya yun. Walang duda. Savior nga eh. May nakalettering daw sa van. Savior. At ang bilis na wala. Parang kagaya nung dalawang may dalang hagda, ang bilis din na wala. Yan ang mga example na mga angels. At sinabi sa aklat ng Hebrews na mag-iingat kayo, sabi sa mga Kristiyan, mag-iingat kayo sa mga tao na kakasalamuhan nyo. Kasi minsan hindi nyo alam, mga angels na pala. Yes. No? Uno, yung mga tao na kakasalamuhan natin. Pangalan to, si Jerry Sabel, no? Nasa langit na ngayon, nasa Panginoon na ngayon. Nag-travel silang mag-asawa, meron silang pupuntahan na lugar, hindi sinabi ko pero dumaan sila sa napakadidilim na karsada at sila na lang ang sasakyan bumibiyahe doon. Eh, sa kadiliman ng karsada, no, long trip yung ginawa nila, mahaba pang biyahe, meron na bangga sila sa ilalim. Kumalampag, ano yun? What's that? Then doon sa safe na lugar, tumigil sila. Hindi, kaya sila tumigil, napansin ni Jezebel, bumababa yung gauge ng gasoline. Nauubos, yun pala, nabutas yung ilalim. At tulong-tulo na habang tumatakbo sila. Hanggang sa naubos na silang gasolina. At sabi niya doon sa kanyang asawa, honey, we have to pray. Wala tayong magagawa. Either maghintay tayo umaga rito at by chance, sinong dadaan. Pero, we have to pray. Nag-pray sila na mag-asawa. Lord, bigyan mo kami ng saklolo na sasakyan. Katutulong sa amin. Manya, eto na. May umiilaw sa likod. At bumaba siya at kumuha siya, pinara niya at tumigil yung malaking truck. No? At sabi, can I help you guys? Ito, nag-leak at nabutas, may nabangga kami, nabutas yung container ng gas, ng gasoline. Sabi niya, no problem, meron akong panghatak. Meron ako diyang tali na panghatak. At ako may talyer.
malapit lang dito. Dadalhin ko ito sa kanya. Okay. Hinatak, dinala, at binuksan ng mama doon sa isang napakalumang gasoline station. Lumang gasoline station. Bumaba yung mama, ipinasok yung sasakyan doon sa repera ng sasakyan at winelding, hininang, naayos, then hindi lang yon, pinultang ng gasolina. At binibigyan ni Jezebel ng pera, ayaw tanggapin. No. Pinipilit ng bigyan, talaga ayaw tanggapin. Ginawa na yung sasakyan niya, sinakluluhan na sila, pagkatapos, pinultang pa ng gasolina. Tuwan-tuwa siya, nakarating sila doon sa destinasyon nila. After a week, naalala niya na gusto niya pasalamatan at dalawin yung mama na tumulong sa kanya. Tinandaan niya, naglagay siya ng landmark. Ang katapat ay isang coffee shop. Isang coffee shop na katapat mismo yung gas station. Yun lang coffee shop doon. Pinuntahan niya at nakita niya. Pinagtatakan niya, walang tao sa gasolinahan. Sinikap niya, buksan ng pinto, sarado, walang tao talaga. Pumunta siya doon sa landmark niya, yung coffee shop. Tinanong niya yung tao doon, Sir, kasi kailan mo nadating yung tao dito? Bay, sabi niya, almost 40 years na yan, yung gasoline na yan, at inabandon na yan. Hindi last week lang, nandito ako eh. Yung lalaki tumulong sa akin, ginawa yung sasakyan ko, tapos pinultang pa ng gasolina. Ay, nako, baka nagkamali ka. Hindi pwede magkaroon laman yung gas station na dahil almost 40 years nang sarado yan. Kung meron man natirang laman, iga na yan. Iga na. Sabi, hindi dito, nagkakamali ka, mister. Hindi ko, tanda-tanda ko, tinandaan ko yung coffee shop nyo. Ito mismo gas station. Hindi nga, imposible siya, sabi. At umalis si Jezebel na, naisip na, who was that man? The angel of the Lord. Kita nyo? Yung mga insidenteng ganyan. I think that was the 6-day war ng Israel. Sa loob ng maikling panahon, sinurprise sila ng mga kalaban na, hindi ko alam kung siyong kalaban ko, Egypt ba, o kinorner ng Israel, but within 24 hours, naka-assemble ng army ang Israel, tinaumpal Sabat. At naitulak nila yung mga kalaban nila palabas sa Israel. Hindi sila natalo. Sa loob ng ilang oras lang, naka-assemble sila ng military force, ng hukbo, na lalabas sa mga kalaban. During the testimony at mga report, sabi nung mga I think nag-testify mga kalaban din eh. Hindi, I'm not sure. May mga nakakita, no? Na ang sabi, na-witnessan namin, may mga dumating na saklolo ang mga sundalo ng Israel. Ang uniform nila puro puti. At mabilis na nilabanan nila yung mga kalaban kaya naitaboy nila palabas. At hindi pa yon. Yung another group na lulusob, biglang sinalubong na napakaraming bubuyog. At nagtakbuhan yung mga sundalo at kinuyog sila ng mga bubuyog. Hornets. Kaya sabi niya, sino yung mga sundalong puti? In-interview ang army ng ang military ng Israel, wala kaming sundalong mga nakaputi. Ang uniform namin ito, camouflage. Who are those soldiers? Isa lang ang sagot, angels of the Lord. Ano yung mga hornets na humabol sa mga kalaban at nagtakbuhan? Pinadala ng Panginoon. See? Hindi lang sa spiritual warfare, tumutulong mga angels of the Lord pag sinugo ng Panginoon, maging sa literal na gera ng gera ng Israel, tumulong din. Mga nakaputi pa ang uniform. They were the angels of the Lord. Hindi naman katakataka yan eh. With God, all things are possible.
So yan ang ilan sa mga example ng mga ministry ng mga angels, no? So ngayon, tingnan natin yung ibang mga talata, no? Mga supporting scriptures. Remember sa Daniel chapter 10, may pangyayari doon na si Daniel, the prophet of God, nagpe-pray siya. Nag-pray siya and fasting for 21 days. No? Walang tumutugon walang tugon ng Panginoon sa loob ng 21 days. At the end of 21 days, doon pa lang dumating ang tugon ng Panginoon. So inabot ng 3 weeks bago nakakuha siya ng answer from the Lord. Ano yung pinagpipray niya, pinagpa-fasting niya? Nagkaroon siya ng vision na hindi niya makuha yung meaning, interpretation, kung ano yung hiwaga ng vision na yun. Kaya siya nag-pray sa Panginoon. Sabi, Lord, reveal to me this vision. Gusto niya maintindihan kung anong mangyayari sa future, kung anong kahulugan ng vision na nakita niya. Nagaling sa Panginoon. At siya'y nanalangin. First week, walang sagot ng Panginoon. Second week, wala rin. Third week. Nung ika-21st day, 21 day, dumating si Angel Gabriel. Dumating si Angel Gabriel at sabi sa kanya, nandun po sa Daniel chapter 10, verse 13. At sabi ganito, But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Itong si Angel Gabriel, Archangel Gabriel, the chief of those messenger angels, na pinadala ng Panginoon to bring the answer to Daniel, hindi nakarating kaagad. Bakit? Hinarang ng mga demonyo sa itaas. Kaya sabi ko sa inyo, merong spiritual warfare na nangyayari sa itaas. Spiritual warfare in heavenly places. Remember, yung 4 na klaseng mga hukbo ni Satanas? Ano-ano yung principalities, powers, rulers of the darkness of this world, and wicked spirits in high places. May air force sila. Nandiyan, Ephesians 6:12, ano? Then, hinarang. At kapag hindi tayo aware, minsan ang prayers natin, kaya to go, hinaharang ng mga demonyo at mga fallen angels sa taas. Kaya, huwag tayong hihinto ng pananalangin hanggat hindi dumarating yung answer. Kahit pa abutin ng taon yan. Si Daniel, hindi huminto ng pananalangin. Paano ko siya huminto? Excuse me. Kung ikaw 1 week, huminto siya. Di lalong hindi darating answer. Pero hindi siya huminto hanggat hindi dumarating yung answer from the Lord. At dumating nga si Angel Gabriel at sabi, Daniel, gusto ko malaman mo, first day ka pa lang na narani, tinugong ka na ng iyong Diyos. Pinadala na ako. Kaya lang, pagdating doon sa daan, hinarang ako ng ibang pwersa, mga kalaban. At buti, dumating ang isa sa mga angel of the Lord, isa sa mga high-ranking angel, ang pinuno ng mga warring angels, walang iba kundi si Archangel Michael. At sinabi kay Gabriel, Gabriel, yung assignment mo, yung mission mo, go. Ako nang bahala dito sa mga kalaban. To the rescue. Kaya nakarating si Gabriel sa ika-21 day ng prayer and fasting ni Daniel at naibigay yung answer sa prayer niya. See, may labanan talaga. Paano kung huminto siya ng first week? Wala na. And most of the time, ganyan ginagawa ni Satanas at mga demonyo at mga fallen angels. Excuse me po. Hinaharangan yung mga angels who will minister to our needs. Pero, patuloy lang tayo mag-pray. At darating ang backup ng Panginoon. Another angels. Okay, totoo pong pangyayari sa Daniel chapter 10, ano? Wala kagad tayong time, ano?
So, basahin na lang natin. Revelation chapter 12. Dito po tayo magtatapos. Marami pa akong talatang ibibigay pero sapat na po ito. Dito na lang po magtatapos. Revelation chapter 12, 7. At ito sabi, no? And there was war in heaven. Michael and his angels waging war with the dragon. Kalaban ni Archangel Michael ng kanyang hukbo ng mga angels din, si Satanas, the old dragon. Yung dragon, si Satan yun. The dragon and his angels wage war. Naglaban, no? Pero hindi naman mananalo si Satanas sa mga angels of the Lord. Verse 8, and they did not prevail. Kita nyo, hindi nanalo. And there was no longer a place found for them in heaven. Napalaya sa langit. No? Natalo sila. Verse 9, and the great dragon, the devil, was thrown down. The serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Then I heard loud voice in heaven saying, now the salvation and the power and the kingdom of our God and authority of his Christ have come. For the accusers of our brothers and sisters has been thrown down, and one who accuses them before our God day and night. Eto na sa verse 11. And they, sino yung they? The Christians. Teka. O tama, ito yung church, mga Christians, kasi may kalaban, the accuser of the brethren ay si Satanas. Then sa verse 11, and they overcame him, the devil, na pagtagumpayan ng mga Kristiyano dito sa mundo, ang diablo. And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death. Okay. Kanina, pinakita sa Revelation 12 verse 7 na mayroong digmaan sa langit. At sabi, natalo. Si Satan and his army. Natalo sa itaas. Bakit natalo? Sa verse 11, pag tinuloy natin ang sinasabi dito, biglang, kumbaga sa pelikula, ang camera, ipinokus naman sa church. At ang mga mananampalataya, sabi ay, nagtagumpay din sila sa labanan. No? Ang dahilan, because of the blood of Jesus, the blood of the Lamb, and the word of their testimonies, and they did not love their life even when faced with death. Siguro, some other time, talakayin natin yung ginawa ng church for victory, no? Dito sa senaryo nito. Anong nangyari? Anong ginawa ng church kasi magtagumpay? Because of the blood of the Lamb, word of their testimony, and yung commitment, they did not love their life even when faced with death. Hindi silang takot, no retreat, no surrender. Okay. Bakit parang nagtagumpay? Nagtagumpay ang mga angels of the Lord sa taas against the host of darkness. Then ang church sa ibaba, nagtagumpay din. Anong ginagawa ng church sa ibaba? Waging war against the devil. Sa papanong paraan, nakikipagbaka. No? Prayer. At yan ang isa sa primary weapon natin na church. Prayer. So, binobomba ng mga anak ng Diyos ang karin ni Satanas through prayer during spiritual warfare. Nananalangin na sila. Then, ang senaryo sa sa verse 7, yung binasa natin kanina, nagtatagumpay ang mga angels of the Lord sa pakikipagbaka laban kay Satanas at sa kanyang hukbo. Bakit sila nagtatagumpay? Ang sikreto ay ito. Because of the prayer of the saints dito sa mundo. Nagtatagumpay ang mga angels of the Lord sa taas, nakatulong natin sa pakikipagbaka because we pray.
Because the church, the body of Christ, prays. Nagpe-pray tayo. No? At dinideclare natin ang dugo ni Jesus. Nagte-testify tayo, preaching the word of God. At committed tayo. Ano man mangyari sa atin, no retreat, no surrender. Yung tatlong bagay na yan ang ginagawa natin. So, nakikipaglaban tayo through praying to God, by praying to God. And through our prayer, nagtatagumpay. Every time we pray, pinalalakas natin ang hukbo ng Diyos, the angels of the Lord, na nakikipagbaka sa itaas. And through our prayer, nagtatagumpay sila. Then, ang church naman, nagtatagumpay sa ibaba kasi meron tayong katulong sa itaas. The warring angels na tumutulong sa atin sa pakikipagbaka. So, tinutulungan natin mga angels of the Lord magtagumpay through prayers. At ang mga angels naman, tumutulong sa church para magtagumpay to the rescue. Sila ang backup. Sila ang bumabanat sa mga demonyo at sa mga fallen angels na nakakalaban at nagtatagumpay sila. Bakit sila nagtatagumpay? Because the church always pray. So, dito mga kapatid, ang mga backup ng mga angels from the Lord na binigay sa atin always win the battle. Pero ang sikreto nila ng kanilang strength, power, and victory nakasalalay sa prayer ng church dito sa ibaba. When we pray, magtatagumpay ang mga angels of the Lord sa taas. At kapag sila tagumpay sa taas, makakasuporta sa atin in destroying the powers of darkness here on earth. Tulungan lang. No? Kaya katulong natin, hindi natin utusan ng mga angels, sila ay katulong natin na hukbo ng Diyos. Bumaback up sa atin. When we pray, magtatagumpay sila. Magtatagumpay tayo dito sa mundo because of the angels of the Lord. You support nila. Parehas lang. Okay, mga minamahal, hanggang dito na lang. Ito po ang ating paksa, The Warring Angels of the Lord. God bless everyone at nawa, naintindihan nyo ang malalim na bagay ito. Please share this video to our friends at pagpalain po tayo ng Panginoon. So again, sa Friday, our Bible study. Heavenly Father, maraming salamat sa again, sa topic na ito, na the angels of the Lord. Nakita namin talaga meron kami mga angels na maaasahan from you, Lord. Isinugo mo to protect us, to minister to our needs, to bring victory sa amin pong pakikipagbaka. Marami po salamat sa mga testimonies na totoo na naging inspirasyon sa amin. Salamat po, Panginoon, kung gaano ka ka-active at active ang mga angels of the Lord, even sa Bible times, hanggang ngayon, hindi nagbabago. Marami po salamat sa mga angels of the Lord, pinadala mo para sa amin, to minister for our needs, Lord. Marami po salamat, Panginoon. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless you all. Amen.